Ako si Edwin Egar. Pastor ako ng United Church of Christ in the Philippines sa ilalim ng Southern Tagalog Conference. At ngayon ay naglilingkod ako sa National Council of Churches in the Philippines bilang human rights worker sa ilalim ng Faith, Witness and Service. Ako'y biktima ng drum up charges o yung mga gawa-gawang kaso sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Ito ay sinampa nila noong March 3, 2006 sa lalawigan ng Mindoro, sa Calapan, Oriental Mindoro. Ang kaso noong panahon yon ay ako ay kasalukuyang nag-aaral sa Ecumenical Theological Seminary sa Baguio City. Nag-aaral ng theology bilang isang magpapastor. Marami kami ay 72 na kinasuhan. May isa ring pastor ng United Methodist Church at isang abogado. Ganon din mga organisasyon ng kababaihan, ng kabataan at ng mga magsasaka. Ang may ilang hinuli noong mga panahong yon, 6 ang hinuli kabilang si Atty. Saladero. At sa kabutihang palad ay nakalabas din naman. Subalit nung sila ay makalaya dahil nakuwas ng judge yung information, kaya nakalaya sila. Sa panahong yon, nung makuwas ang kaso, ako naman ang dinampot, ako naman ang dinukot ng elemento ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa Alupay, Rosario, Batangas, kung saan 1 kilometro mula doon sa aming bahay. Ang pinagtukutan sa akin ay bahay din ng aking pamangkin. Bigla na lang may pumaradang van na kulay itim at nagbabaan ang mga nakaarmado at tinutok nila kaagad ang kanilang baril sa aking ulo. Nakita ito ng aking apo sa pamangkin at nagkaroon ng trauma ang batang ito at halos hindi siya makausap ng mga panahong yon. Habang ako ay nasa sasakyan, ako ay kanilang iniinteroga. Tinanong nila kung meron akong kaugnayan doon sa kaso. Ang sinabi ko ay wala, sapagkat wala akong kinalaman doon sa pangyayari na ibinibintang nila na di umano ay ambos ng mga NPA sa lalawigan ng Mindoro. Subalit sa naunang binanggit, ako nga ay nasa paaralan ng Ecumenical Theological Seminary noong mga panahong yon. At sinasabi nila na ano raw ginagawa ko doon saan ko raw binibigay yung mga itak na daladala ko at yung mga relief goods. Yun daw ay dinadala ko sa mga NPA. Pero sinabi ko sa kanila na kahit na samahan ko sila doon sa lugar na aking pinagdadalhan ng mga goods, ay pwede kung gusto nila para malaman lang nila na ako'y nagsasabi ng totoo. Ganon din, sinabi ng mga militar sa akin na kung ako raw ay may mababanggit na pangalan doon sa 72 na kasama ko sa kaso, ako ay kanilang pakakawalan kaagad doon mismo sa daan papunta sa kanilang kampo. Ako ay dinala sa kampo ng Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. At doon ay sumailalim din sa mga ilang interogasyon. Subalit pagkaraan ng ilang oras, ako ay kanila ring ibinalik malapit doon sa pinagdukutan nila sa akin ng nakapiring, may posas. Iniwan nila ako doon sa isang barangay sa Padre Garcia, Batangas, na pinabilang pa ako ng 20 at kung hindi raw ako makakabilang ng 20 ay kanila akong babarilin.
May nabanggit ka tungkol dun sa witness na nakatakip ang mukha nung pumunta kayo sa prosecutor's office. Pwede mong sabihin? Nais ko rin banggitin na yung pangyayari ng kaso ay ito ay nakwas noong 2009, subalit ni-refile noong 2010 sa parehong piskalya na siyang pinag-filean kung saan nakwas ng judge. Pagkatapos noong 2011, ito ay kanilang ni-refile sa lalawigan ng Laguna sa San Pablo City, sa Regional Trial Court ng San Pablo City. Pagkara makatangkap ako ng subpoena, ako ay kaagad na gumawa ng counter affidavit at akin tong ipinasa sa prosecutor's office ng RTC Laguna, San Pablo. Noong panahon na yun ay meron ding ginagawang pag-iimbestiga ang piskalya, at sa pag-iimbestigang ito nakaharap ko yung witness na si Mr. Silva, ngunit siya ay nakatakip ng panyo ang kanyang mukha at hindi mo siya makikilala. So, tinanong ko sa piskal kung bakit ganoon, at ang ginawa lang nila ay nag-note sila na nakatakip ng panyo ang mukha ng witness. So, ngayon, ano ang status ng kaso? Sa ngayon, ang kaso nitong 2012, May 2012 ay nagkaroon ng joint resolution ang Court of Appeals at ang Regional Prosecutor's Office ng San Pablo, Laguna. At ang desisyon ay na-dismiss yung kaso ng Southern Tagalog 72. So, meron ko bang panghuling salita? Ang akin pong panawagan, lalong-lalo na sa pamahalaang ni Ginoong Aquino, na sana ay tigilan na yung mga gawa-gawang kaso at bigyan ng katarungan yung mga biktima ng pagpatay at ng pagdukot at iba pang mga kaso ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.